Sa isang maliit na apartment sa San Diego, California, nakatira ang magkapatid na sina Rose at Mary Castillo. Ang dalawa ay nagmula sa pamilya ng mga migranteng Pilipino na nagpunta sa Amerika upang makahanap ng mas magandang buhay. Ang kanilang ama at ina ay parehong nagtatrabaho bilang nurse. Lagi silang abala. Dahil dito magkasama nilang hinarap ang mga hamon ng buhay mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Si Rose na 27 taong gulang ay tahimik ngunit responsable. Siya ang tipo ng tao na hindi kailangang mag-ingay para mapansin. Sapat na ang kanyang presensya upang maiparamdam ang kanyang malasakit. Sa kabila ng pagiging seryoso, may likas siyang lambing na umaalalay kay Mary sa mga panahon ng pagsubok. Si Mary naman, 22 taong gulang, ay ang masigla at masayahing kapatid. Mapusok, puno ng pangarap at palaging handa sa hamon ng mundo. Si Mary ang nagbibigay kulay sa buhay nilang magkapatid. Lumaki silang magkasama sa hirap at ginhawa. Walang naging sikreto sa pagitan nila. Pag may problema si Mary, si Rose ang unang nakakaalam. Kapag pagod si Rose mula sa trabaho, si Mary ang naghahanda ng pagkain. Ganito nila pinunan ang kakulangan ng isa't isa. Para sa kanilang dalawa, walang pwedeng sumira sa relasyon nilang parang mag-best friend. Pero ang buhay ay hindi laging perpekto. At ang pinagsamahan ng maraming taon ay kayang wasakin ng isang gabing hindi inaasahan. Noong Marso 2018, isang kaibigan ang nag-imbita sa kanila sa isang party. Ginanap ito sa isang marangyang apartment malapit sa La Jolla. Ang nasabing party ay hindi nila karaniwang pinupuntahan. Ang mga bisita rito ay mga profesional at may kaya. Malayo sa simpleng mundo ng magkapatid. Ngunit dahil na rin sa mapilit na imbitasyon ng kanilang kaibigan, napagpasyahan nilang pumunta. Pagdating nila, naabutan nilang puno ang lugar ng mga taong nakangiti, may hawak na baso ng alak at tila walang problema sa mundo. Ang apartment ay may malalaking bintana na tanaw ang dagat. Sa gitna ng marangyang paligid na yon, doon nila nakilala si Daniel Thompson. Si Daniel ay isang Amerikanong nasa edad na 30. Matangkad, may maayos na postura at tila likas na maginoo. Hindi niya iniwan ang lugar nang hindi napapansin at nang mapansin siya ng magkapatid, tila may kakaibang bagay ang nangyari. Si Rose, na bihirang magpakita ng interes sa mga lalaki, ay napatigil sa pag-inom ng kanyang kape. Si Mary na laging mas expressive ay biglang natigilan. Habang patuloy ang gabi, unti-unti silang lumapit kay Daniel at hindi sinasadyang nagkasabay. Si Daniel na tila sanay sa pagharap sa mga tao ay tinanggap ang kanilang presensya ng walang alinlangan. Nagkwento siya tungkol sa kanyang trabaho bilang isang interior designer, ang kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo at mga hilig. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay malumanay ngunit puno ng kumpiyansa. Sapat na upang maengganyo ang sinumang nakikinig. Habang tumatagal ang usapan, napansin ng magkapatid ang pantay na atensyon na ibinibigay ni Daniel sa kanilang dalawa. Si Rose, na bihirang magpakita ng emosyon, ay napangiti ng madalas. Si Mary naman na natural na malapit sa tao ay lalong naging masigla. Ang simpleng pag-uusap na yon ay tila nagtatakda ng bagong yugto sa kanilang buhay. Ngunit hindi nila alam kung paano yon magwawakas. Pagkatapos ng gabing yon, naging usap-usapan si Daniel sa pagitan ng magkapatid. Sa una, tila wala namang problema. Isang simpleng crush sa parehong lalaki. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, naging mas komplikado ang sitwasyon. Si Daniel na regular nang nakikipagkita sa magkapatid ay tila hindi nagbibigay ng malinaw na motibo kung sino sa kanila ang kanyang gusto. Ang kanyang mga kilos at salita ay tila sinadya upang palawigin ang kanilang pagkahumaling sa kanya.
Sa tuwing magkikita sila, palaging may moment si Daniel kay Rose na tila espesyal. Ngunit hindi rin niya pinapabayaan si Mary na laging sinasabayan sa kanyang mga biro at kwento. Ang atensyon ni Daniel ay tila ipinapasa mula sa isa patungo sa isa at unti-unti itong nagsimula ng isang atensyon na hindi pa nararamdaman ng magkapatid noon. Sa kanilang kalooban, nag-umpisa ng mabuo ang tanong na hindi nila masagot. Sino ang talagang mahalaga kay Daniel? Sa una, binaliwala nila ang issue. Ngunit ang damdamin ay hindi kayang itago ng matagal. At habang mas tumatagal ang pagkikita nila kay Daniel, mas lalong lumalalim ang kanilang interes at kasama nito ang simula ng pader na unti-unting humahati sa kanilang matibay na samahan. Ang gabing iyon sa La Jolla ay simula ng lahat. Ngunit sino ang mag-aakalang ang simpleng pagkakakilala kay Daniel ang magdadala sa kanila sa isang trahedyang hindi nila inaasahan? Lumipas ang mga linggo matapos ang gabing iyon sa La Jolla at tila hindi nawala si Daniel sa buhay ng magkapatid. Sa una, simpleng pagkakaibigan lang ang mayroon sila. Lumalabas sila sa mga coffee shops, nanonood ng sine at mga bagay na tila normal lang para sa tatlong magkakaibigan. Ngunit sa bawat pagtitipon, unti-unting naramdaman ni na Rose at Mary ang tensyon na hindi nila maipaliwanag, na parang palaging may kompetisyon na nangyayari sa pagitan nila. Hindi mapigilan ni Rose ang sariling mapansin ang mga bagay na hindi niya napapansin noon. Kung paanong mas matagal tumitig si Daniel kay Mary kapag ito'y nagsasalita. Kung paano tumatawa si Daniel sa mga biro ni Mary na tila mas genuine kaysa sa mga ngiting ibinibigay nito sa kanya. Ngunit sa parehong paraan, ramdam din ni Mary ang kakaibang tingin ni Daniel kay Rose. Isang tahimik, ngunit malalim na titig na parang sila lang dalawa ang nasa mundo. Hindi malinaw kung sinasadya ito ni Daniel o likas lang talaga siyang palakaibigan. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting humihiwalay ang magkapatid mula sa kanilang dating pagkakaintindihan. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman naramdaman ni Mary ang pangangailangan na makipagkumpetensya kay Rose. Ngunit ngayon, parang lahat ng kilos ng kanyang ate ay isang hamon. Hindi rin naman maintindihan ni Rose kung bakit sa tuwing napapalapit si Daniel kay Mary, may kakaibang kirot na nararamdaman ang dalaga. Isang damdaming bago sa kanya na parang hindi niya dapat maramdaman. Ang lahat ng ito ay unti-unting naging malinaw noong April 2018, isang buwan matapos nilang makilala si Daniel. Isang hapon, nag-imbita si Daniel ng hapunan sa kanyang apartment sa downtown. Pareho silang pumunta, parehong nakangiti, ngunit parehong may iniindang tensyon na hindi nila maamin. Nang gabing yon, simple lang ang plano. Magluluto si Daniel ng pasta, iinom ng wine, at magkukwentuhan gaya ng dati. Ngunit habang tumatagal ang gabi, nagsimulang magbago ang atmosphere. Si Daniel na likas na palakaibigan ay tila mas naging masuyo kay Mary. Nagbibiroan sila tungkol sa simpleng bagay habang si Rose, tahimik lang na nakaupo sa gilid, pinagmamasdan ang dalawa. Sa bawat pagkakataon na magtatawanan si Mary at Daniel, parang may tinik na tumutusok sa dibdib ni Rose. Hindi rin naman nakaligtas kay Mary ang mga kilos ni Rose. Sa tuwing tatawa si Daniel sa kanyang mga kwento, napapansin niyang dumidilim ang mukha ng kanyang ate. Kahit na sinusubukan nitong ngumiti. Nang gabing yon, napuno ang silid ng mga tahimik na alitan na walang sino man ang gustong umamin. Pagkatapos ng hapunan, umalis na si Rose ng mas maaga kesa kay Mary. Dahilan para silang dalawa na lang ni Daniel ang maiwan. At sa pagkakataong yun, ramdam ni Mary na espesyal ang sandali. Nagpatuloy sila sa kwentuhan. Nag-usap tungkol sa mga pangarap ni Mary. At kahit wala itong malinaw na sinasabi, naramdaman niya na may kakaiba. Hindi niya mapigilang isipin na marahil siya
ang mas gusto ni Daniel. Samantala, si Rose na pauwi pa lang sa apartment ay naglakad ng mabagal sa malamig na kalye ng San Diego. Sa bawat yapak niya hindi niya maalis ang tanong sa kanyang isipan kung bakit siya nasasaktan. Hindi niya matanggap na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nararamdaman niyang parang may ibang tao nang mas mahalaga kesa sa kanya sa mata ng kanyang kapatid. Alam niyang mali ito, ngunit hindi niya napigilan ang sariling sisihin si Mary, si Daniel at kahit ang sarili niya. Simula nung gabing yun, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Habang sinisikap ni Mary na itago ang nararamdamang interes kay Daniel, mas naramdaman ni Rose ang paglayo ng kanilang dating matibay na relasyon. Sa bawat kilos, parang may mensaheng sinasabi si Mary na hindi mabasa ni Rose at si Rose naman ay nagsimulang magtanim ng galit na hindi niya lubos maintindihan. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Daniel kay Rose. Nagalok ng dinner para sa kanilang dalawa lang. Nag-alangan si Rose ngunit pumayag rin. Nang gabing yon sa isang maliit na Italian restaurant sa Little Italy, naramdaman niyang parang siya ang pinipili ni Daniel. Ang paraan ng kanyang pakikinig, ang lambing ng kanyang boses, at ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay nang magpaalam ay tila sinasabing siya ay mas mahalaga para sa kanya. Ngunit ang gabing yon ay hindi lihim kay Mary. Nakita niya ang mga larawan na ipinost ni Daniel sa social media. Isang simpleng larawan ng pagkain at ang caption na "Beautiful evening with a special person." Hindi binanggit ang pangalan ngunit alam ni Mary kung sino ang kasama ni Daniel. Ang ngiti niya nung una ay biglang napalitan ng pangungulila. Isang bagay na nagsisisigaw sa kanyang kalooban na parang tinraidor siya ng kapatid. Ang relasyong dati ay puno ng tiwala at pagmamahal ay unti-unting napapalitan ng selos, inggit at galit. Sa bawat araw na dumaraan, lumalapit sila kay Daniel ngunit kasabay din ito ang unti-unting paglayo nila sa isa't isa. Hindi nila alam na ang nararamdamang tensyong ito ay magdadala sa kanila sa isang hindi inaasahang trahedya. Lumalalim ang distansya sa pagitan ni Rose at Mary habang patuloy silang nakikihalubilo kay Daniel. Ang tahimik na tensyon sa pagitan ng magkapatid ay unti-unting nagiging mas lantaran. Sa mga araw na magkasama sila, nagiging mahirap itago ang selos at galit na bumabalot sa kanilang samahan. Ang mga simpleng usapan ay nagiging palitan ng mabibigat na tingin at ang dating masayang samahan ay nagiging tila isang digmaan. Isang gabi noong Mayo 2018 habang naghahapunan sa kanilang apartment, napuno ang paligid ng katahimikan. Parehong nagmamasid sa isa't isa ang magkapatid. Tila nag-aabang kung sino ang unang magpapakawala ng salitang magpapasimula ng hindi inaasahang salpukan. Hindi napigilan ni Rose na pagmasdan ang kilos ng kapatid. Ang mga ngiti ni Mary habang kausap si Daniel noong mga nakaraang araw ay tila nagbabadya ng isang bagay na hindi niya kayang palampasin. Ang init ng damdaming matagal na niyang itinatago ay biglang sumiklab. Habang tahimik na naglalagay si Mary ng pagkain sa kanyang plato, napansin niyang nakatingin si Rose sa kanya. Malamig ang ekspresyon nito. Hindi malinaw kung saan nanggagaling ang galit. Ngunit ramdam niya ang bigat ng titig ng kanyang kapatid at sa halip na magsimula ng usapan, si Rose ay tila nagtitimpi. Ngunit ang kanyang postura ay nagsisisigaw ng saloobin na hindi niya maamin. Dahil dito hindi na napigilan ni Mary ang tanong sa kanyang isipan. Magkagayon man ay pinananatili niya ang kapayapaan sa sarili at ipinagwalang bahala na lamang ang kapatid. Ngunit sa bawat galaw niya, parang mas lumilinaw kay Rose ang nararamdaman niyang pagtataksil. Sa wakas, hindi na kinaya ni Rose na itago ang kanyang damdamin. Sa kanyang isipan naroon ang tanong na matagal na niyang kinikimkim. Bakit parang si Mary ang laging nauuna?
Habang nagbabangayan ang magkapatid, si Daniel ay tila walang kamalay-malay sa lumalalang tensyon sa pagitan nila. Sa bawat tawag at mensahe na ipinapadala niya, pareho ang tono. Magiliw, masaya at parang walang nakikitang problema. Sa paningin niya, ang pagiging malapit sa magkapatid ay normal, ngunit ang kanyang pagiging neutral ay tila lalo lamang nagiging mitsa ng alitan na unti-unting sumusunog sa relasyon ni Rose at Mary. Si Daniel, sa kabila ng kanyang kaakit-akit na personalidad, ay nagtatago ng lihim na hindi pa nakayang aminin. Ang kanyang mabait at mapagbigay na kilos ay hindi palaging nagmumula sa tunay na interes sa magkapatid. Sa totoo lang, wala siyang nararamdamang romantikong damdamin sa kahit sino man sa kanila. Sa likod ng kanyang mga ngiti at palaging maalalahaning ugali, si Daniel ay may sariling laban na hindi niya kayang ipakita sa iba. Hindi niya alam kung paano harapin ang sitwasyon, lalo na't nararamdaman niyang nagiging komplikado na ang lahat. Matapos ng tensyonado nilang hapunan, tahimik na nagdesisyon si Mary na gumawa ng hakbang upang maiba ang sitwasyon. Hindi niya kayang hayaan na si Rose ang magdikta ng takbo ng kanilang relasyon kay Daniel. Sa kanyang isipan, malinaw na dapat siyang kumilos upang masiguro ang kanyang lugar sa buhay ni Daniel. Kinabukasan, nagpadala siya ng mensahe kay Daniel na tila inosenteng nagpapahiwatig ng simpleng hangarin. Isang coffee shop ang kanilang napili bilang lugar ng pagkikita. Sa isang sulok ng cafe, naupo si Mary sa harap ni Daniel at sinimulan ang kanilang usapan. Ngunit sa isip niya, malinaw ang layunin. Kailangan niyang malaman kung ano ang nararamdaman ni Daniel. Habang nagkukwento tungkol sa mga karaniwang bagay, ginamit ni Mary ang pagkakataon upang subukang iparamdam na siya ang mas nararapat para kay Daniel. Ang bawat ngiti niya, bawat kwento at bawat tingin ay may halong intensyon na ipakita na siya ang mas kaaya-aya sa magkapatid. Ngunit si Daniel, na tila hindi alintana ang mga galaw ni Mary, ay nananatiling kalmado at neutral. Sa kanyang sagot, tila mas pinili niyang hindi magbigay ng malinaw na pahayag na parang pilit niyang iniingatan ang magkapatid. Para kay Mary, tila hindi sapat ang mga sagot ni Daniel at sa kanyang puso, lalong tumindi ang damdamin ng kompetisyon. Habang si Mary ay abala sa pagkapakita ng kanyang galing kay Daniel, si Rose naman ay nagkukulong sa kanyang mundo ng pag-aalala at galit. Tahimik ngunit puno ng emosyon. Pinag-iisipan niya kung paano niya maipararamdam kay Daniel na siya ang nararapat sa atensyon nito. Ang bawat alaala ng mga araw na magkasama sila ni Daniel ay tila magiging masakit kapag naaalala niya si Mary. Sa kanyang isipan, ang lahat ng kilos ng kapatid ay tila sinadya para agawin si Daniel sa kanya. Sinimulan ni Rose ang pagpaplano. Sa pamamagitan ng mga mensahe at simpleng kilos, sinubukan niyang ipakita kay Daniel na may nararamdaman siya rito. Hindi man niya ito masabi ng direkta, ang kanyang bawat galaw ay nagpapakita ng kanyang hangarin. Ngunit sa bawat pagtatangkang yun, parang lalo lang niyang nararamdaman ang paglayo ni Daniel. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay nawawala na ang kontrol niya sa sitwasyon. Ang patuloy na pag-aagawan ay unti-unting nagiging isang laro ng kapangyarihan. Isang laro na sa huli ay tiyak na may masasaktan. Sa mga sumunod na linggo, ang tensyon sa pagitan ni Rose at Mary ay umabot sa sukdulan. Ang bawat pagkikita nila ni Daniel ay tila isang paligsahan. Isang hindi inaamin ngunit ramdam na kompetisyon kung sino ang makakakuha ng mas maraming atensyon. Ang hindi pag-amin ng lalaki sa tunay niyang nararamdaman ay nagpapalubha ng sitwasyon. Isang gabi noong Mayo 2018, nagdesisyon si Rose na hindi na siya maaaring manatili sa gilid. Nagplano siyang makipagkita kay Daniel nang hindi kasama si Mary. Tumawag siya at sinabing gusto niyang makipag-usap ng seryoso. Si Daniel, na walang ideya sa alitan ng magkapatid, ay pumayag. Sa isang tahimik na coffee shop sa downtown San Diego, nag-usap sila. Habang ipinapaliwanag ni Rose ang nararamdaman, pansin niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Daniel. Hindi ito ang tugon na gusto niya.
Imbes na magbigay ng katiyakan, nagbigay si Daniel ng isang sagot na tila higit pang nagdadagdag ng sakit sa damdamin ni Mary. Sa mga salitang hindi niya direktang sinabi, ipinaramdam ni Daniel na pareho silang mahalaga sa kanya, ngunit hindi romantiko ang damdaming yun. Hindi maintindihan ni Rose ang narinig. Ang kanyang puso na punong-puno ng damdamin ay hindi matanggap ang tila kawalang linaw na sagot ni Daniel. Ngunit imbes na magalit, pinili niyang magtimpi at sinikap na intindihin iyon. Samantala nalaman ni Mary ang tungkol sa tagpong yun at naramdaman niya ang lalong paglayo ng loob sa kanyang ate. Ito'y nagdala ng selos na mas malalim pa sa dati. Ramdam niya na unti-unti nang nagkakaroon ng lamat ang relasyon nila. Hindi niya naisip na siya ang dapat umatras. Pagkatapos ng ilang araw, nagdesisyon si Mary na kausapin si Daniel nang siya lamang. Tinawagan niya ito at inimbitahan sa apartment. Dahilan upang iwan ni Rose ang lugar para bigyan daan ng pag-uusap. Habang magkasama sina Mary at Daniel, sinikap ni Mary na makuha ang malinaw na sagot mula sa lalaki. Ngunit tulad ng sinabi nito kay Rose, walang konkretong sagot si Daniel. Para sa kanya, pareho silang mahalaga, ngunit walang romantikong koneksyon. Tila nawawala si Mary sa sariling damdamin. Sa puntong yon, ang hindi malinaw na sagot ni Daniel ay hindi na mahalaga. Ang selos at galit sa kanyang kapatid ang mas lalong nangibabaw. Gabi ng 1 ng Hunyo 2018, hindi inaasahan ni Rose at Mary na ang kanilang relasyon ay tuluyang magbabago. Dumating si Daniel sa kanilang apartment para sa isang simpleng hapunan na pinlano nilang dalawa. Sa unay maayos ang kwentuhan at masarap na pagkain. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naging halata na may tensyon sa pagitan ni Rose at Mary. Napansin ni Daniel ang tahimik na tinginan ng dalawa, ngunit nanatili siyang inosente. Sa kalagitnaan ng gabi, nagkaroon ng isang pag-uusap na nagbukas ng lahat ng nararamdamang galit at hinanakit. Si Mary na hindi na nakapagtimpi ay tahasang ipinaramdam kay Rose ang galit sa kanyang mga kilos nitong nakaraang linggo. Si Rose naman ay hindi napigilan ng sarili. Ang dating tahimik nilang alitan ay sumiklab na sa harap ni Daniel. Habang nagtatalo ang magkapatid, tila nabaling lahat ng sisi kay Mary. Hindi niya matanggap ang mga salitang binitiwan ni Rose na pinalala ng sama ng loob ng kanyang kinikimkim. Sa sobrang galit, tumakbo si Mary sa kusina at kinuha ang isang kutsilyo. Nagdilim ang isip niya sa galit at sa isang iglap. Isang masakit na insidente ang nangyari. Tumigil ang oras nang makita ni Daniel ang katawan ni Rose na bumagsak sa sahig. Ang dugo ay kumalat at si Mary na hawak ang kutsilyo ay tila natauhan nang huli na ang lahat. Sa mga sandaling yon, biglang nagbago ang lahat. Ang galit na nararamdaman niya ay napalitan ng takot, pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Tumawag ng pulis si Daniel habang si Mary ay hindi gumagalaw. Natulala sa kanyang nagawa. Sa pagdating ng mga otoridad, sumuko si Mary ng walang pagtutol. Sa huli, si Daniel na wala namang intensyong masira ang buhay ng magkapatid ay naiwan na may dalang mabigat na pasanin. Habang nasa korte, lumabas ang isang revelasyon na nagbigay ng mas matinding kirot kay Mary. Sa isang pagsisiyasat sa personal na buhay ni Daniel, nalaman niyang hindi talaga babae ang hinahanap nito sa buhay. Ang kawalang linaw sa damdamin ni Daniel ay hindi dahil nahihirapan siyang pumili, kundi dahil hindi niya kailanman nakita ang magkapatid bilang higit pa sa mga kaibigan. Ang kanyang kabaitan ay dulot ng kanyang hangaring magpakita ng malasakit, ngunit hindi nito naisip na ang kawalang linaw na yon ay magdudulot ng trahedya. Si Mary, sa kabila ng kanyang pagsisisi, ay nahatulan ng 10 taong pagkakakulong dahil sa ginawa niya sa kapatid. Ang magkapatid na dati tila hindi mapaghiwalay ay nauwi sa trahedyang kailanman ay hindi na mabubura. Si Daniel sa huli ay iniwan ang San Diego. Dala ang bigat ng kasalanan ng hindi sinasadyang pagsira sa buhay ng 2 taong nagmahal sa kanya. Sa wakas, ang pagkakaibigang binuo sa mga taon
ay nasira dahil sa selos, galit at mga damdaming hindi na ipahayag ng maayos. Ang kwento ni na Rose at Mary ay naging babala. Ang pagmamahal kapag hindi nauunawaan at hindi natutunan ang hangganan ay kayang magdulot ng hindi matatawarang pinsala. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.